So ito na nga po mga kababayan, pag-usapan na po natin etong nakita nating balita galing po sa Press 1 PH na kung saan mga kababayan, di ba yung sinasabi ng mga taga-suporta ni Sara Duterte tuwing tatanungin patungkol po doon sa issue ng confidential funds, lagi po nilang sinasabi bakit hindi daw po hintayin yung ginagawang investigasyon ng COA at hindi pa naman daw po tapos yun. So ngayon kung titingnan ninyo mga kababayan, kahit pala sa COA, eto pong si Sara Duterte talagang nangungulekta ng napakaraming red flags mga kababayan. Bakit po natin nasabi? So ito, pag-usapan po natin itong nakita nating balita na article galing po dito sa Press 1 PH na kung saan sabi po dito, Sara Duterte's collection of COA red flags. Ang nagsulat po nito mga kababayan ay walang iba kung hindi itong si Sir Antonio J. Montalban II. Ililipat na lamang po natin dito pero ang source natin ito. Kasi sa totoo lamang po, kahit yung tatay ni Sara Duterte na si dating Pangulong Duterte, makikita nyo kung paano magpayo sa kanyang anak. Kasi ang sabi po dito mga kababayan, minsan sinabi ng kanyang ama na itulak ang mga state auditor sa hagdanan para sa red flagging sa kanya. Tila ang Commission on Audit ay isa sa kakaunting hindi natatakot sa paghihigante ni Duterte. At sa pagkakataong ito, ay ginawa naman nila ito para sa anak na si Sara noong mayor pa ito ng Davao City. Tiyak na hindi ito ang kanyang unang pagkakataon na ma-red flag. Ibig sabihin mga kababayan, eto lamang daw pong COA or etong Commission on Audit ang hindi natatakot, bukod tanging ahensya ng gobyerno na hindi po natatakot sa paghihigante ng mga Duterte. Diba mga kababayan, yung iba natatakot imbestigahan ang mga Duterte kasi nga natatakot sa possible na pwedeng gawin ng pamilyang Duterte. So sabi pa dito, basahin pa natin. Para sa huling buong taon ni Sara bilang alkalde ng lungsod ng Davao, ang COA ay nag-audit ng mga donasyon sa pamahalaang lungsod para sa COVID-19 Pandemic Relief Aid. Isang kopya ng ulat ang ipinadala sa kanya noong Mayo 20, taong 2022. Ilang araw lamang pagkatapos niyang manalo sa halalan bilang vice-presidente. Sabi pa dito mga kababayan, para sa mga panimula, ang pagsusuri ng kahulugan ng pulang bandila sa agham sa pag-audit nasa ayos. Kapag nakakita ang mga auditor ng pulang bandila, nangangahulugan ito na naobserbahan nila ang isang hindi pangkaraniwang pattern ng mga pangyayari o anomalya na maaaring maging tanda ng posibleng maling pag-uugali. Ang pulang bandila ay isang alerto. Ibig sabihin mga kababayan, ng pulang bandila, yun po yung red flag. Red flag na kung saan kapag nakakita daw ng red flag, etong COA mga kababayan sa ginagawa po nilang pagsisiyasat, pag-audit, ibig sabihin mga kababayan, merong maanomalyang ginagawa yung isang lungsod mga kababayan na ino-audit po ng Commission on Audit or na itong COA. Sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Ang red flag or pulang bandila ay isang alerto. Hindi bababasa at depende sa pinansyal na mga transaksyon. Na flag ang kinauukulang tanggapan ng gobyerno ay naatasang tumugon sa pamamagitan ng pagsasagawa ng angkop na pagsisiyasat sa mga pattern na kumikwestiyon bilang isang tuntunin. Ang mga serial red flag ay hindi kailanman anumang palatandaan ng mabuting pamahalaan. Ibig sabihin mga kababayan, kapag ang isang lungsod ay nakitaan ng red flag, nangangahulugan po na yung lungsod na yun mga kababayan ay may ginagawang hindi maganda or may pangit na pag-uugali or may nakikita na anomalya mga kababayan sa mga transaksyon at ginagawa po nito sa pang-araw-araw. Ibig sabihin, noong panahon na si Sara Duterte ang mayor ng Davao City at iniimbestigahan po siya ng Commission on Audit or netong COA, nakitaan na po agad ng COA na may red flag mga kababayan sa ginagawa pong pamumuno ni Sara Duterte bilang alkalde dyan po sa Davao City. So sabi pa dito, basahin pa natin. Binanggit ng COA na ang pamahalaang lungsod ng Davao ay nagsasagawa ng mga pagsasaayo sa 2021 property inventory list nito sa pamamagitan ng 2 beses na pag-alis ng humigit kumulang 188.814 million halaga ng ari-arian ng lokal na pamahalaan. Ito ba ay isang pagtatangka na isatinize kung saan talaga napunta ang pera at mga kalakal mga kababayan? Sabi pa dito, natagpuan ng COA ang ilang donasyon, sasakyan at mga gawad at mga donasyon
sa uri na hindi nakalista noong Disyembre 31, 2021. Halimbawa, nakatanggap si Sara ng 10 JAC ban mula sa Embahada ng China. Hindi nakakagulat na sinubukan niyang batiin ng mga Chinese sa Mandarin sa kanilang pambansang araw. Nakatanggap din siya ng isang land ambulance na may mga medical supply at accessories mula sa Pitmaster Foundation Incorporated. Saan napunta ang mga sasakyan? Yan po yung tanong dyan. Sinabi ng COA na ang mga sasakyan ay natatakpa ng mga deed of donation ngunit hindi naitala sa book of accounts ng lungsod. Ang tugon ng Davao City Hall, finger point among the concerned departments mga kababayan. Biruin nyo nakatanggap ang lungsod ng Davao City ng ambulance sa Petmaster Foundation at ang tanong ngayon saan napunta yung ambulance at kapag daw mga kababayan tinatanong ang ginagawa daw ng lungsod ng Davao City, yung City Hall, kung sino-sino ang itinuturo mga kababayan na mga departamento, isinisisi sa iba yung dapat ay sinasagot po nila. So sabi pa dito mga kababayan, dun pa lang red flag na So sabi pa dito, basahin pa natin. Napansin din ng COA ang mga relief goods sa panahon ng pandemya para sa mga health frontliners at constituent. Hindi dokumentado, hindi rin napapanatili ang mga petsa ng pag-expired at imbakan. Muli, nagkaroon ng finger pointing. Sinisi ng City General Services Office and City Mayor's Office at ang City Social Welfare Office na sinasabing ang dalawang tanggapan na ito ang tumanggap ng mga donasyon. Sa madaling salita, nagkaroon ng kakulangan sa record keeping at transparency ang City Mayor's Office. Sinabi pa ng COA na hindi daw nagpapahayag ng tungkol sa mga donasyong natatanggap nito. Ibig sabihin, etong lungsod ni Sara Duterte, hindi po sila nagbookkeeping. Hindi rin po sila mga kababayan nagtatalaga ng mga bilang ng donasyon at talaga ng donasyon na natatanggap po ng lungsod ng Davao City. Doon pa lang mga kababayan, kung titingnan nyo, puro red flag na yung binabanggit po dito. Kasi nga naman, noong nagsasagawa ng investigasyon etong COA sa lungsod ng Davao City, etong mga binabasa natin at binabanggit po natin sa inyo, dyan pa lang may red flag na etong si Sara Duterte. Kaya yung mga nagsasabi na dapat daw hintayin yung ginagawang investigasyon ng COA, kung titingnan nga ninyo mga kababayan, dito pa lang mayor pa nga lang si Sara Duterte, ang dami ng red flag. Di paano pa kaya kapag natapos na yung isinasagawang investigasyon ng COA patungkol po sa paglustay ng confidential funds ng departamento ng Office of the Vice President? Baka lalo silang mga moti dyan. Kasi kung dito pa lang ang dami ng red flag, paano pag natapos pa yung investigasyon ng COA? Di mas lalong mas maraming red flag yon mga kababayan. Ano po, so sabi pa dito, basahin pa natin. Ang mga pulang bandila or eto mga red flag para kay Sara ay tila nakagawian na noong 2020. Nagtaas din ng alarma ang mga state auditor sa mga balanse ng inventory account ng pamahalang lungsod na nagkakahalaga ng 97 milyon na nagsasabi na ang mga ito ay nagdududa at hindi mapapagkatiwalaan dahil sa kawalan ng aktwal na pagbibilang at pagkabigo na magsumite ng mga naaangkop na dokumento upang ma-validate ang mga naitalang balance. Napag-alaman din na ang pagbili ng mga kalakal para sa pandemya na relief aid sa halagang 199 million ay walang mga dokumento at mga transaksyon mga kababayan, or walang mga dokumento sa transaksyon. Ibig sabihin talagang gawain na nila. Gawain na po ni Sara Duterte yung mga ganyan mga kababayan na gawain na kung saan gagamitin ang pera sa ganito pero walang sapat na ebidensya at hindi nakadokumentado kung paano ginamit yung pera ng taong bayan. So kahit pala sa Davao, kahit pala mayor pa lamang po siya, talagang gawain na po niya yan. Kasi biruin nyo dito bumili sila ng mga supply or mga medical aid mga kababayan, pero ang nangyari dito, walang mga dokumento or wala man lang mga kababayan, mga record ng transaksyon kung paano niya binili yung mga medical aid mga kababayan na ginamit noong pandemic. Kaya pala kung tutusin, hindi na rin katakataka kung bakit yung COA mga kababayan talagang nag-issue ng red flag kahit mayor pa lamang itong si Sara Duterte dito sa Davao City. Kasi nga, walang mga record ng paglustay at paggastos ng pera ng mamamayang Pilipino. Ganito po sila katindi. Tapos pagka tinatanong nyo mga kababayan,
kababayan, sila pa ang galit. Dito pa nga lang, bistado na Kahit mayor pa lamang po pala siya, talagang nangungulekta na po siya ng mga red flag dyan sa COA. Tapos sasabihin po ng mga taga-suporta niya, iba daw yung sinasabi ng COA sa ginagawa ni Sara Duterte. Talagang napakalaki ng pagkakaiba. Kasi mismong ang COA, mayor pa lamang si Sara Duterte, bistado na ganun ang galawan nitong si Sara Duterte. Kaya nga maraming red flag Diba mga kababayan? Sabi pa dito, basahin pa natin. Ang pagiging red flag ba ay tanda ng pamamahala ni Duterte? Sa huling taon ng pamumuno ni Rodrigo Duterte noong 2021, lahat ng COA red flags ay umabot sa halos lahat ng sulok ng burokrasya ng kanyang pamahalaan. Health, Commission on Higher Education, Education, Labor and Employment, Foreign Affairs, Social Welfare and Development, Interior and Local Government, Transportation, Energy, at mga ahensya tulad ng Land Transportation, Franchising and the Regulatory Board, Philippine Office Charity Suite Communications Stakes Office. Masasabing kahit papaano na ang tatak ng pamamahala ni Duterte ay hindi eksaktong crusader laban sa graft and corruption na ipinapakita nito sa publikong nagbabayad ng buwis. Sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Ang epekto ng pamumuno sa pagtugon ng kalamidad ay hindi kailanman naging porte ni Sara Duterte. Inanunsyo ng kanyang tanggapan na Disaster Operation Center na nagbigay ito ng 100 sako ng bigas sa mga biktima ng Bagyong Paeng sa Laguna nitong unang bahagi ng buwan. Magiging doble ang hirap para sa kanya na pantayan ang mga kanyang hinalinlan na si Leno Robredo na may higit sa sapat na mga testimonya sa pagtugon sa mga sakuna, gaya ng pinatunayan ng maraming local government units na saan a single centavo of confidential funds ang porte ni Sara ay mga confidential na pondo at ang kanyang militarismong fetish. Ang cocktail na iyon ay ginagawa siyang hindi mapapanagot or hindi mapanagot at hindi transparent at isang mapanganib na punong ehekutibo mga kababayan. Kasi nga naman, kung titingnan ninyo pagdating sa paglustay ng pera ng taong bayan, red flag talaga. Bakit? Hindi alam kung saan dinala, hindi alam kung paano nilustay, at higit sa lahat, walang mga record kung paano ginamit yung pera. Ibig sabihin, kung walang mga record kung paano ginamit yung pera, ibinulsa yan. Mga kababayan, at kahit palang mayor pa lamang po siya, talagang natitiktika na po siya at nalalaman na din ng COA mga kababayan na may anomalya talaga sa paggamit at paglustay ng pera ng mamamayan nito pong ating Vice Presidente. Eto, partida, mayor pa lamang po si Sara Duterte dito, pero nangungulekta na po siya ng mga red flags dyan po sa Commission on Audit. Kasi nga, mismong yung mga auditor mga kababayan na nag-audit sa lungsod ng Davao City, na-discovery po nila kung paano gamitin ni Sara Duterte yung pera ng taong bayan nang walang record or wala man lang mga proof ng transaksyon na talagang ito yung pinaggamitan at nakakatulong sa mamamayang Pilipino. Kung walang mga record at saka transaksyon or walang mga talaan ng transaksyon, ibig sabihin, kinurap yung pera ng taong bayan at hindi maipaliwanag kung saan po dinala yan. So ngayon mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo dito po sa nakita nating balita galing po sa Press 1 PH na kung saan kahit pala mayor pa lamang itong si Sara Duterte ay may nadiskubre na po ang Commission on Audit mga kababayan ng mga maraming sablay ng pamumuno ni Sara Duterte bilang mayor. Dahil nga walang mga record yung mga transaksyon kung paano ginagamit ang pera ng taong bayan, at kapag ka tinatanong kung nasaan ang record ng mga donasyon na natanggap, kung kani-kanino itinuturo ng mga departamento ang sisi kung saan napunta yung mga donasyon na natatanggap ng lungsod ng Davao City. So yan po ay nagpapatunay talaga na since si Sara ang mayor ng mga panahon na yun dyan, talagang may anomalya mga kababayan, at talagang umaani at kumukuha ng napakaraming red flag sa Commission on Audit. Ano po, kaya nga inutusan siya ni Duterte, kung matatandaan nyo, na ihulog na lamang daw po mga kababayan sa hagdan yung mga auditor. Dahil nga sa mga nakikita at natatagpuan po nito, nadidiscovery nito na mga red flag mga kababayan sa ginagawang anomalya ng kanyang anak na si Sara Duterte kahit mayor pa lamang po ito. Ano po, so anyway, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po sa topic na yan na tinalakay po natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam, maraming salamat po sa lahat ng Team Replay
Replay na hindi po nakakalimutan, mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng ating mga video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na wag pong mag-skip ng ating mga ads. Thank you po. Ingat po kayo palagi. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Thank you po.